Batman Loop o ang iba ay tinatawag na Paniki Loop. Ito yung pagbiyahe ng paikot ng Rizal, Laguna, Quezon Province at hanggang makabalik ng Metro Manila. At sa episode na ito, lilibutin namin muli ng aking partner ang ruta na ito. Kahit na nagbabandyang umulan, ay sinuo pa rin namin matapos lang ang mahabang loop na ito. Samahan nyo kaming tuklasin muli ang mga lugar na madaraanan natin. Kaya't sit back, relax, and enjoy the ride. Alright, good morning everyone. We're back again. Kasama natin ang ating OBR. Hindi na siya tropa. So, ngayon, after Bicol natin, ano lang muna tayo, recovery ride. Kumbaga sa mga nagbabike. Kasi kung papansin natin, medyo bugbog na ang ating PCX 160, no? Sobrang dami na niyang pinagdaanan. And ang oras natin ngayon is 6:37 in the morning. At dahil bugbog na ang ating PCX, nagpalit na tayo ng gulong. Beast tire ang pinalit natin. Ayan. Nagpalit na rin tayo ng pito. So, ngayong araw, hindi naman tayo lalayo. Dahil ang gagawin lang natin ngayon ay yung tinatawag nilang Batman Loop o Paniki Loop. Paniki Loop kasi ang mangyayari, nadaan tayo ng Antipolo, tapos Pililla, tapos puno tayo ng Fami. Doon tayo, iikot tayo puntang Real Quezon. At sana, hindi tayo ulanin sa ganitong panahon. Okay. Mamaya dito rin tayo babalik sa area na to. 6:35 in the morning. Tingnan natin kung anong oras tayo makakabalik dito sa area. Dahil lalabas tayo dyan sa Marilake. Dito rin tayo babalik. At this loop consists of 200 plus kilometers. Parang break-in na rin to sa ating bagong lagay na gulong para maganda ang pagkakakayot niya. Okay, Marcos Highway, 6:36 in the morning. Papagas tayo dyan sa Antipolo. Nice one. Sa mga napadpad sa channel namin, we are Ride Gone. At we do this kind of stuff, yung travel lang mostly pag mga free time. At kasama natin ating OBR Panay. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do comment, like, share, subscribe. Alright, Marilake, kanan, Antipolo, dito tayo dadaan. Batman Loop starts. Ginagawa ito yung mga nagbabike eh, pero try din natin nakamotor. At ginawa na rin namin to dati. Gamit namin ang ating Honda Wave. Yes, you heard it right. Kaya ng Honda Wave, diba? Honda Wave with OBR. Kayang-kaya. Kung nagustuhan nyo yung intro natin ngayon, marami pa kayong mga gandang intro at videos dyan sa video tabs. Search na lang dyan sa, punta tayo sa homepage namin. And dun sa under videos, ang dami na namin nagawang mga ride na ganito. Alright. Papahangin na rin ako. 91 full tank. You know, kumukulo-kulo pa. And since nagpagas na tayo, i-restart natin ang ating trip meter para i-document ko sa inyo kung ilan yung consumption natin for today. Since nasa 200 plus kilometers tayo. So mga nagtatanong kung paano mag-restart ng trip meter, click nyo na yung set 1. Makikita nyo gumagalaw from kilometer to trip. And the HSTC total. So punta tayo dun sa trip. Nung nakaraan meron tayong 544 kilometers. So ilong press nyo lang yung
yung kanang set. Long press lang. Yan, nag-restart. Tapos balik tayo sa total. So 0 ang average consumption, average kilometer per liter. Alright? At kung mapapansin nyo, hindi tayo nagmapa kasi alam na natin yung daan dito. Ayun o, kung mapapansin nyo, gumana na. Nagkaroon na ng 13 km per liter initial assumption ng gas consumption natin. And also, thankful kami sa mga nagko-comment. Thankful kami sa inyo. At dahil sa mga comment nyo is medyo pinupush pa namin na ayusin, pagandahin at improve pa yung mga content na ginagawa namin. And sa mga nagpapa-shoutout, thank you. At hindi ko pa maayos sa dami. Bakit tayo ngayon na Antipolo? At kung nagtataka kayo bakit hindi tayo sa Marilaki dumaan, kasi ayaw nating maabutan ng traffic dito kapag pagka pauwi na. Parang mas magandang dumaan tayo pagka medyo pagod-pagod na tayo dun sa Marilaki, kung saan chill lang yung takbuhan at puro gubat, puro puno at halaman yung makikita natin sa daan. Kasi kung manggagaling tayo ng Marilaki, tapos babalik tayo dito sa Antipolo, expect natin na pagbalik natin medyo pagod na tayo, naiinitan na tayo, tapos samahan pa ng traffic somewhere dyan sa Antipolo. Alright? Ang traffic lang naman sa Marilaki nagsisimula dyan sa mga bandang lower Antipolo, Marilaki. Sana biyayaan tayo ng kaulapan na ganyan lang yung panahon mostly. Dahil meron tayong low pressure area somewhere in northeast ng northern Luzon. And ang theory namin, hindi naman masyadong umuulan sa parteng Quezon Province. Dahil yung paghatak ng hangin ng low pressure area is galing west. So isipin nyo yun, hahatakin ng low pressure area yung hangin sa west papuntang east, pero babanggain ng Sierra Madre. Alright? Napatunayan na namin yung theory na yan nung kailan tayo nun? Yung umuulan, yung parang may bagyo. Tapos parang tinry natin. Yung nag-real Quezon tayo. Oo. Parang banda dito sa lowlands is umuulan, tapos pagdating namin sa Real Quezon, sobrang araw at ang hangin at ang ganda ng panahon. Parang siya, sweet spot. Mga phenomenon na natutuklasan namin pag nagra-ride. At dito na tayo sa rotunda ng Antipolo. Okay, time check, 7:02 in the morning. Dito na tayo, Antipolo, papuntang Teresa Rizal. Mapansin nyo, wala tayong mapa oh. Hindi pa natin ginagalaw yan. Baka local yarn. Local yarn. Alright, so papalipad sana tayong drone, kaso daming ibon. Kamusta ka naman, love, at nakarating tayo dito? Napakaganda, no? Lupit. Tara, let's go. Doon lang. Wow! Oo nga, maganda nga dito pag walang mga kainan. Kita na yung Laguna de Bay. At ito yung bitu-bitukang kalsada dito sa Antipolo. At pinapayuhan ng lahat na mag-ingat. Nice one. Pero mas malakas yung mga nagbabike dito. Alright, dito na tayo sa intersection saan maghihiwala yung balat sa Tinalupan. One way. Okay. Itong kalsada na to, dire-diretso na to, papuntang Fami, Laguna. At ito yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na dumaan tayo ng alas 2 ng madaling araw. At maganda to kapag maaraw, yung silhouette ng mga dahon sa puno nagkakas dun sa kalsada. Tapos grabe, lupit. Tapos nakikita nyo, diba? Maulap. Pero pagdating dun sa kabilang bundok, maaraw yan. Hopefully.
Yun! Good morning! Morong! Good morning, Morong Rizal! At may mga drizzle ng ambon. So, papalabas na tayo ng Morong. At nandito tayo sa Baras, Rizal. Grabe, kabisado ko na to. Sayang, di natin nakita yung ano, yung pag umaga dito. Pag yung sikat ng araw galing dito, tapos tumatama dito, tapos yung shadow nung mga puno. Ay! Sarap nun, par! Wisit? Kaya na, nagluluwag na yung kalsada dito. 2 lanes na per way. 4 lanes na pala. Bango! Amoy nagsisiga! Parang ang ganda ng panahon ngayon. May nagsisiga, gloomy, malamig. Ay! Ang sarap nun, par! At nga pala, kung napadpad ka sa channel namin, we are right gone. At kung hindi ka pa subscribe, please do comment, like, share, subscribe. Oh yeah. Time check, it's 7:50 in the morning. Nandito na tayo, papasok ng Pililla Rizal as always pag dumadaan dito. At makikita natin ang kaulapan, medyo grayish. Pero hopefully, ano lang yan, bugso ng damdamin. Pililla Rizal! Woo! Ay, sorry. Ito pala yung gloves mo. Okay lang ako. At may nalaman tayo sa ating partner. Ang kanyang ka-office mate daw na anak. Shoutout kay Nadine sa ka-office mate niya. And shoutout po sa anak niya na si Carlson. Hi, Carlson! Shoutout sa iyo. Kahit bata ka pa, tuturuan ka namin kung paano mag-drive ng safe sa daan, alright? What's that? That's tricycle. Red car. That's a red car, alright? Oh, what do you call that? That's trees. We are now on the road. Nice one. Makakatuwa naman. Hindi lang pala mga rider ang audience natin, napag-alaman natin na pati yung mga bata is nanonood sa atin. Ano tayo? Teacher Rachel ng Pinas. Shout out sa mga bata dyan. Mag-aaral ng mabuti, alright? At para magawa nyo rin itong mga travel adventures in the future. Kasi kapag nakapag-aaral kayo ng maayos at nasunod nyo lahat ng task nyo, isipin nyo lahat ng mga ginagawa nyo sa school, lahat ng ginagawa nyo sa pag-aaral nyo, isipin nyo parang mission yan sa laro. Ay, yung mga pinag-aaralan nila yung mga lugar. Oo. Makikita nila in person. Oo. Kasi nung high school ako, parang pinag-uusapan lang namin yung mga probinsya sa Ilocos, sa South, sa Batangas, Baguio. Lahat ng yon nararating na namin dahil nagawa namin yung mga task namin or mga quest, mga assignments namin nung high school at elementary pa lang kami. Alright? So aral na mabuti at diskarte. At nga pala, sa mga parents na hindi pa nailalabas yung mga anak nila, papanoorin nyo lang to at makikita nyo itong nature. Bahala maggala. Kami na bahala magbigay ng gala sa inyo. Diba? Stig, pambatang palabas tayo. Naniniwala akong habang may bata may itbulaga. Ha? Kids can tell. Kids can tell. Okay mga bata, umaakyat tayo ngayon ng bundok. What is the English of bundok? 1, 2, 3, mountain. Wala pa tayong almusal, umaakyat tayo ng bundok. You know, Laguna de Bay. You know, ang daming nakatambay. Sunday eh. Time check, 8:13, Mabitak, Laguna.
You know. Nakarating na tayo dito sa munisipalidad ng Mabitak, Laguna. Kaunting trivia lang mga Regans. Alam niyo ba kung bakit Mabitak ang pangalan ng lugar na ito? Ito daw ay dahil ang lugar na ito ay magandang hunting ground para sa mga native hunters noong unang panahon. Gumagamit daw ang mga native hunters ng mga iilang mga bitag para mangaso, kung kaya't nang lumaon ay tinawag itong Mabitag, na nangangahulugang maraming mga bitag. Ngayon, isa na itong 5th class municipality sa probinsya ng Laguna at isa na rin sa mga dinarayong lugar ng mga gustong mag-unwind o kaya na may mga dumaraan mula Metro Manila puntang Quezon Province. Alright, so sa mga nagtatanong kung bakit kami nakakatagal sa ganitong ride, simple lang. Pagka napapagod, kapag na pipit-pit na yung putan, edi umayo, tapos pag stop over, yun lang yung parang secret for longevity ng ride. Ano? Daming barya. Saan galing yan? Nakaraang ride ko. Daming barya. Mamaya doon na tayo kakaliwa papuntang Parial, Quezon Road. Yung bundok na yon, patawirin natin hanggang dulo dahil Pacific Ocean na yun. Alright, let's go! So time check, 9:12 in the morning. Sabi sa inyo, chill lang tayo eh. Hindi tayo nagmamadali. Kasi kung hindi tayo chill, 9 o'clock na doon na tayo sa Real Quezon eh. Sabi nga ng Bini. Ano? Hi, I hope Carrera. Oo. Sabi na kailangan yung natin pagkito. Bini, baka nanonood sabi. Shoutout sa Bini. Idol ka ni Lars. Ano lang, gumigiling pa din. So wala na yung red horse na signage dito na palitan na ng manok. Naging undox. At kakaliwa na tayo dito. Yun o. Dito na tayo sa... Saan ba to? Pakpak na ba to? Ito na yung pakpak ng Paniki. Ay hindi. Hindi pa to pakpak. Parang paa. Parang paa. At ito yung makikita nyo. Puro kabundukan dahil tatawirin natin yung mga bundok na yan. At kung mapapansin nyo, lahat yan Sierra Madre. Grabe, lupit. Yun o. Sa likod ng mga bundok na yan may dagat. Okay, balikan na lang namin kayo mamaya. Alright. This is the perspective of OBR. Yung OBR ko na yung nagdadrive. Huwag kayo mag-alala, may lisensya na po yan. Ito lang yung give. Ito yung sinasabi na give and take. Minsan yung OBR nyo yung nagdadrive para sa inyo. Ako napagod na. Yeah, diretso lang. Wala namang kotse. Basta side mirror ah. Woo! Shoutout po sa inyo. Woo! Shoutout. Yan, diretso mo pa. You know, shoutout po sa inyo. Nice one. Saka ng malupit na motorista love. Kumusta feeling? OBR. Ikaw, kumusta feeling ng OBR? Sarap. New content yun ah. Tara, let's go. Alright, tayo na, mag-take over. Let's go. So nakita nyo yun? Ganun lang ang sikreto para magtagal ang relasyon. Give and take. Pagka gusto magmotor ng OBR nyo, tapos may lisensya naman, pagmotorin nyo. Salitan kayo mag-ride, alright? Ganun lang. Woo! Alright! Ang ganda ng panahon ng pagpunta natin dito, love. Alright, so dito tayo sa UP Laguna Quezon Land Grant. So, kung papansin nyo, nandito tayo sa kilikili ng Paniki. Ito yung ulo ng Paniki, ito yung kilikili ng Paniki.
Pag nakarating tayo dito sa dulo tayo ng Paniki. Alright? Let's go! Wow! Ganda rin ah. Grabe oh. Oh! Puro bundok. Oh! Siniloan, Laguna Forest Park. Ano kaya meron dyan? Forest. Dahil sinumahan nyo kami sa part ng video na to, gusto namin i-share kung ano yung nakikita namin at point of view na rin. At sa mga batang nanonood, sit back, relax and enjoy the ride. Pakita namin sa inyo kung nakikita namin. Puro kalikasan. At ito yung reason kung bakit pinaglalaban namin. Wow! Pinaglalaban namin na i-preserve ang nature para makita nyo in the future ang mga kagandahan ng ating likas yaman sa Pilipinas. Alright? Ayun o. Oh. Ang sarap lang sa pakiramdam. Kung nararanasan nyo lang ang nararanasan namin ngayon. Habang bumababa ng kabundukan ng Sierra Madre, wala pa ring tatalo sa natural na kagandahan ng kalikasan pagdating sa mga pasyalan na pwede mong mapuntahan. Alright, another stop over. Kita niyo ako. 1, 2, 3. Whoa! Nice one! Pababa na tayo ng kabundukan ng bigla nating maramdaman na umaambon na pala. You know, madulas. Yan! Ulan ka lang! Hihinto sana tayo, kaso wala tayong mahanapan ng masisilungan. Basa na rin naman na tayo, kung kaya't in-enjoy na lang namin ang sandaling ito. Dito naging hadlang para panghinaan kami ng loob sa aming pupuntahan. Dahil alam namin, tadaan lang yung ambon. At magandang panahon at magandang destinasyon ang nag-iintay sa amin pag nalagpasan namin ito. Alright, diba? Ganun lang. Time check, 9:19. Dito na tayo sa parating Real, Quezon. So, nandito na tayo sa Pakpak. Sa dulo ng Pakpak. Ng Batman Loop. Pero, pupunta muna tayo dito para makita yung Real Quezon na, na signage. Nakompleto na natin siguro yung half. Makata tayo dito. Yan. Tapos, yun. Let's go. Mula tayo dito sa sinulid ng Pakpak. Whoa! Summer vibes sa Vermont. Dagat! Dagat na dagat ka na ba? Mabuti na lang, kahit inabutan tayo ng ulan, ay hindi tayo minto. Dahil ito pala ang nag-aantay sa atin. Walang alamat o kwento ang pinagmula ng pangalang Real. Nakuha ang pangalan nito dahil sa pagdating ng mga puwersa ng Espanyol sa lugar noong panahon ng kanilang pananakop. Ginawa nila itong bahagi ng kanilang teritoryo at tinawag itong Puerto Real, kung saan hinango ang pangalan ng bayan. Ngayon,
Ang Real ang isa sa pinaka-promising na bayan sa unang distrito ng Quezon Province at balak gawing lokasyon ng isang itatayong international seaport. Dahil nandito na rin tayo sa Real Quezon, sinilip na rin namin ang ginagawang kalsada na magdurugtong sa mga bayan ng Mauban at Real. Grabe, matagal pa pala ito bago mapagdugtong ang dalawang lugar. Ops. Hindi ito Siargao Nasa Real Quezon Province pa rin tayo. Grabe, masarap siguro manirahan sa lugar na ito. Napakapayapa. Remembering the holiday party we had with the crew. Kain. So, time check, it's 12:23 in the afternoon. So, mamaya babalik na rin tayo. Daan tayo ng Marilake para makompleto natin ang ating Batman look. Tapos, kung papansin nyo, ito yung dati namin in-order. Yan, mami, sisig, tsaka rice na rin. Diba? Makita nyo kanina yung dinaanan natin sa dulo. Parang possible na magtungtong daw sa Real tsaka sa Mauban. Sobrang tagal pa daw yan. Pero may mga iba na sinusubok na daanan yung road na yon. Ang tarik yun, no? Ang tarik. Taas. Alright, so balik tayo sa regular programming. At nandito tayo sa tip ng pakpak ng Paniki. Tignoan Bridge. Ito yung masarap kapag nasa tabing dagat ka. Tapos merong low pressure area somewhere northeast. Lakas ng hangin. Lupit. Hindi mo alam kung kaliwa kanan nanggagaling yung hangin. Kapalong Bridge. Wow. Alright, nandito na tayo. Malapit-lapit sa Infanta, Quezon. Pero ngayon, makikita natin tong rebulto ni Manuel L. Quezon. Ayun o. Manuel L. Quezon. Alright, dito tayo sa Infanta Arc. Hanep. Woo! Kala muna tayo. Yun o! Woo! Nag-ano sila? Car camping. Grabe oh. Ito yung totoong car camping. Yung mga camper van. Legit. Pamarikina. Malahati na tayo dito sa Paniki Loop. Chill ride lang habang medyo gloomy ang panahon. Walang traffic at saktong joyride lang talaga. Alright, so yun.
Nandito na tayo sa isang dulo ng pakpak. At pamarilaki na tayo. Time check, it's 2:02 in the afternoon. At busog ang ating OBR. Energy, guys. Busog. Busog sa kinain natin kanina. Sarap ng ano, biscuit. Oo, sarap. So kung magagawa kayo ng Real, Quezon, kailangan yung matry yung MRJ. MRJ ba yun? Yata. Basta ganun, MRJ. Tapat ng Real Coast. Oo, tapat ng Real Coast and Surf. Sarap. Okay. First bridge galing sa Infanta. Time check 2:25 in the afternoon. Pinlock Bridge. At medyo maambon. Alright, so ito yung parang lagi tayong gumagapang sa area na to. Di ba? 30 gapang 28. Ano to, highest point? Gapang. Oh, lamig. Parang yung lamig niya pang Benguet. Lupet. Oh, nahihirapan din sa bossing. Lakas ng hangin. Binabangga ng bundok yung hangin. Alright, so time check, it's 2:38 in the afternoon. Tapos ang fuel consumption natin is 42.6 km per liter. At ang nababawas pa lang sa fuel gauge bar natin is 3 bars. Isipin mo yun, napakatipid. Nandito na tayo sa bandang balikat ng Paniki. Wow. So Fort Bridge, hindi na siya malulubak at ginagawa na. Tapos ito ay Kerosep Bridge. Wow, wow, ganda. Ganda. Lupit. Alright, so may mga nakasabay tayo dito na nakamotor din. At time check, it's 2:57 in the afternoon. Habang nagfa-fog. Nep. Grabe. Alam kung naririnig nyo, pero lakas ng hangin. Stig. What a ride. Time check 2:59 Jariel's Peak. So, grabe. Pinapaypay tayo ng hangin. Alright, so time check 3:05. Dito na tayo sa Infanta Arc. Let's go. Woo! Heart, heart. Heart. Santa Maria, Laguna. Time check 3:13 in the afternoon. Grabe. Parang ang bilis ng oras. Di namin namalayan, halos 9 na oras na pala kaming nasa kalsada. Di ramdam ang pagod, ganito siguro yung mabuting nadudulot ng kalikasan. Nakaka-refresh. At bago kami makababa ng Marilake, ay may hinintuan kaming kakabukas pa lang na kapihan na nag-o-offer ng mga traditional Filipino coffee. First time kong makatikim ng rice coffee. At sabayan mo pa ng napakagandang tanawin.
Alright, so nakakasabay pa ba kayo sa ating Paniki Loop o Batman Loop? So, as of now, nandito tayo ngayon sa ulo ng Paniki. Ayan. Dito tayo kanina sa tip ng ng pakpak ng Paniki, tapos dito sa baba. Tapos ngayon nasa ulo tayo ng Paniki. Tapos papunta na tayo dun sa kanang part ng pakpak ng Paniki. So, yun. Mabilis na lang to kasi Marilaki. Alam na namin yung area. Wow! Fuck! And also nga pala, gusto lang namin ikwento sa inyo na dahil sa inyo, isa, nagagawa namin tong part na to. Nagagawa namin na mag-push pa na pumunta sa mga lugar at i-document or parang magkwento ng experience namin. Thank you sa inyo. Thank you sa mga likes, comment, and subscribe. At grabe yung nagagawa nyo sa amin. Bilang update lang sa atin, no? So, as you can see, parang lagi namin sinasabi sa dulo ng video na malaking tulong ang panonood nyo para sa pinapangarap nating Philippine Loop. Yes, totoo po yan. Malaking tulong yung panonood nyo sa amin. Right? Right. And also, in the future, syempre, gusto namin yung close to fully cooked. Yung pinapresent namin. And also, syempre, sa amin din, nasa mga content creator, gusto rin namin na magkaroon ng premium experience. So, sa PCX 160, premium yung experience namin, pero parang mas gusto pa namin na, alam mo yun, yung adventure. Eh, iniisip namin na parang pinagpaplanuhan namin na parang what if kung mag-upgrade tayo ng mga medyo higher displacement na motor, di ba? Para may pangsabak talaga sa tunay na adventure. Adventure bikes, diba? So, si Jaeger ang ating PCX 160, malakas yan. Sobrang lakas niyan. Pero kailangan niya ng katulong in the future. Diba? Mag-ano tayo, river crossing. May mga part na hindi kakayanin ng ating PCX na lublob talaga sa tubig, diba? Anong iniisip natin na parang kahalili in the future kung sakali? Malayan! Royal Enfield Himalayan, baka naman. Pero yun, parang ibang klase lang kasi experience kapag alam mo yun, yung bike mo is pangharabas. Parang kahit saan, kaputikan, batuhan, tutubigan, higher altitude, di ba? Parang what the best way para ma-experience is to sasabay din yung gamit nating equipment, di ba? Ayun lang, share lang namin. Royal Enfield, baka naman. So, yun lang yan. Gusto lang namin i-share sa inyo na nagpapasalamat kami sa inyo, sa mga nanonood sa amin, at na-appreciate nyo yung paghihirap namin, at na-appreciate nyo yung aming kwento. Kasi yun lang naman talaga eh. Kwento lang naman to mostly ang ginagawa namin. Gusto lang namin i-share kung ano yung nararanasan namin sa inyo. Diba? Ayun lang. Ang gandang panapos lang ng ride na ito. Sa totoo lang. Okay na lahat eh. Smooth na biyahe, mga gandang tanawin, malalagong mga puno at kabundukan. Kaso, bigla na lang kaming inulan. No choice. Naipit kami sa traffic ng biglang buhos ulan. So, in-enjoy na lang din namin since malapit na lang tayo. At nakabalik na nga tayo dito sa Antipolo, kung saan tayo nagsimula. Ang refreshing ng ride na ito, lalo na nung nabasa kami. Pero masasabi lang namin
na napakaganda talaga ng kalikasang nakapalibot sa mga kabundukan ng Sierra Madre. Kaya't sana, mapanatili pa rin natin ang natural na ganda nito para sa atin at syempre para sa mga susunod pang henerasyon. Muli, kami po ang RideGon. Maraming salamat kung umabot ka man sa dulo ng video na ito. Malaking tulong ang panonood nyo upang may sakatuparan ang aming pinapangarap na Philippine Loop sa hinaharap. Hanggang dito na lang muna siguro. Kami po ang RideGon na nag-iiwan ng paalalang ride safe lang.